What happened? Nag-away kayo? Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata nang marinig ang pamilyar na boses. Kahit malabo ang paningin ko, nasisiguro ko pa rin na si Macy at Richard ang nandito. Hindi ko sinasadya, ang tanga-tanga ko. Rosemary! Hindi ko pinansin ang paglapit sa akin ni Richard. Mas inuna kong tiningnan si Macy. Napahawak ako sa tiyan ko nang maramdamang gumaan ito at wala na itong laman. Ang anak ko. Umiwas naman ang tingin si Macy. Nagtaka man ngunit tumingin na lang ako kay Richard nang hawakan niya ako. Nasaan ang anak natin, Richard? Tanong ko sa kanya. Inalis ko ang kanyang kamay nang hahawakan niya sana ang pisngi ko. Hindi nila nasagot ang tinatanong ko. May nangyari bang masama sa anak ko? I'm sorry love. Paulit-ulit akong umiling sa kanya. Sorry. Macy, nasaan ang anak ko? Hinawakan ko ang kamay nito kahit nahihirapan akong kumilos. Napaawang naman ang labi ni Macy na para bang may gustong sabihin, pero walang salitang nilalabas. Ate. Lumingon ako sa pinto nang pumasok bigla ang tatlo kong kapatid. Lumapit sila sa akin at niyakap ako. Bakit sila umiiyak? Wala namang nangyaring masama sa anak ko, hindi ba? Kumusta ka ate? Okay ka na ba? Baka sa mukha ang pag-aalala sa akin ni Ruby. Ayos lang ako. Bakit kayo nandito? Si tatay kasama niyo ba? Tumingin ako sa pinto kung naroon ba si tatay pero wala. Tumango naman si Ruby. Nasa labas siya, kausap ang mga doktor. Uuwi na tayo ate. Kunot noo ko siyang tiningnan. Nang tumingin ako kay Ryan at Ruth ay umiwas sila ng tingin. Bakit tayo uuwi? Tumingin ako at lumingon kay Richard. Nasaan ang bata, Richard? Kanina ko pa ito tinatanong sa kanila pero wala man lang balak sumagot. Ate, nakita na namin si mama. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kusa siyang bumalik. Taka kong tiningnan si Ruth nang sabihin niya yun at tinawag niya akong ate. Pero hindi iyon ang gusto kong marinig mula sa kanila. Yung anak ko ang tinatanong ko sa inyo. Nasaan siya? Sagutin niyo ako. Kumalma ka muna at... Kalma! Nasaan nga siya? Richard, nasaan ang anak natin? May nangyari bang masama sa kanya, ha? Bakit ganito kung tumingin si Richard? Guilty o awa ang nakikita ko sa kanya. Ayaw ko ng tingin niya, ng tingin nila sa akin. Bakit hindi ninyo ako sagutin kung nasaan ang anak ko? Paos kong sabi but still umiwas pa rin sila ng tingin sa akin. Lumapit sa akin si Richard at tumabi naman sila. He held my hand. Puno ng hinagpis ang kanyang mukha. He held my chin. Pinagmasdan ng mabuti at nayakap ako ng mahigpit. I'm sorry. Hindi ko sinadya. I'm sorry. Paulit-ulit ang katagang iyon mula sa kanya. Tinulak ko siya ng bahagya. Sumasakit ang dibdib kong makitang malungkot at nasasaktan siya. Nasaan ba siya? Pwede mo ba akong dalhin sa kanya? Mahinahon kong sabi. Umiling siya ng umiling. Bawal ba akong pumunta? Kailan ko ba makikita ang anak ko? Ayos lang naman siya, hindi ba? Hindi siya sumagot sa sunod-sunod kong tanong, ngunit niyakap niya lang ako. Tumingin kami sa pinto nang pumasok ang doktor at si tatay. Anak ko! Namamaos ang boses nito na halatang galing lang din sa iyak. Lumapit siya sa akin kaya napahiwalay si Richard. Ayos ka na ba? Kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Umiling ako. Ang anak ko po tay, dalhin niyo po ako sa kanya. Hindi niyo pa ba sinabi sa kanya? Lumingon kaagad ako sa doktor nang sabihin niya yun. Ang alin po dok? Ano po bang nangyari? I ask. Hanggang ngayon nakaiwas pa rin ang tingin ng mga kasamahan ko rito. Wala na ang bata nang dalhin ka nila rito. I'm sorry to tell you this but your baby. Hindi dok. Hindi totoo yan. Please. Tay, Richard. Sabihin niyong hindi totoo ang sinasabi niya. Paulit-ulit akong umiling. Hindi ako makakapit sa sobrang panghihina ko dahil sa sinabi niya. Hindi totoong wala na ang anak ko. We tried everything to save your baby pero 6 months pa lang ang bata sa tiyan mo. Kailangan na namin siyang alisin since we found out na nagkaroon ng vaginal bleeding at hindi malakas ang kapit ng bata. No, hindi maaari. Hindi pwedeng mawala ang anak ko. Hagulhol ang nagagawa ko ngayon. Lumapit sila sa akin pero tinutulak ko lang sila. Wala silang karapatang lapitan ako. Umalis muna kayong lahat. Ayoko kayong makita. Hindi ako nakarinig ng salita mula sa kanila. Lumabas na sila maliban sa taong dahilan nito. Ayaw ko siyang makita. Ayoko siyang lumapit sa akin. Siya ang may kasalanan nito. Siya ang pumatay sa anak ko. I'm sorry. Hindi ko Mababalik ba ng sorry mo ang buhay ng anak natin? Umalis ka na. Ayaw kitang makita.
Tumagilid ako sa higaan para hindi ko siya makita kahit anino niya. Please, I'm sorry. Kailangan mo ko ngayon. Umupo ako sa kama at tiningnan siya ng walang emosyon. Kailangan? Paano ko magiging kailangan ang taong pumatay sa anak ko? Umiling lang ako sa kanya. Nahihirapan akong huminga at sumisikip ang dibdib ko. Hindi kita kailangan. Umalis ka na at baka ano pang magawa ko sa'yo. Kinabukasan wala pa rin akong kinakausap sa kanila. Panay-pasok lang sila sa kwarto ko pero hindi pa rin nila ako dinala kung saan ang anak ko. Nang pumasok si Ruby sa kwarto, kaagad ko siyang hinawakan. Saan nila dinala ang anak ko? Tanong ko. Awa ang nababaka sa mukha niya pero hindi iyon ang kailangan ko sa kanila. Dalhin mo naman ako sa anak ko, Ruby. Please. Pagsusumamo ko. She have a sigh. Ate, malayo po ang pinaglibingan nila sa anak mo. Pinatigil ko siya. Samahan mo akong tumakas dito. Kahit ngayon lang, Ruby. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto ko siyang makausap, parang awa mo na. Tumango siya kaya nabuhayan ako kahit papaano. Kinuha niya ang jacket niyang dala at pinasuot sa akin. Wala akong pakialam kung may mangyari man sa akin kung tanggalin ko ang mga nakadikit sa katawan ko. Hindi ko na kailangan ito. Dahan-dahan kaming lumabas sa ospital hanggang sa nakarating na kami sa sakayan. Ate, sigurado ka ba? Tanong nito. Gusto ko lang makita ang anak ko. Tara na. Pumasok kami sa loob ng taxi at kaagad naman sinabi ni Ruby ang lugar kung saan kami pupunta. Sinundan ko lang siya hanggang sa makarating kami sa isang lapida. Ito ang baby, ate. Hindi namin alam kung anong pangalan kaya nilagay na lang Rosemary and Richard baby. Paos na boses niyang sambit. Umupo ako sa damuhan. Sumisikip na ang dibdib ko at sa pagkakataon na ito, hinayaan kong lumabas ang mga luha ko at umiyak sa harap ng anak ko. Hindi ko pa siya nahawakan. Hindi niya pa nasinaga ng mundo, kinuha na kaagad siya sa akin. Bakit ba ganito kalupit ang mundo sa akin? Bakit ang anak ko pa? Bakit ang batang walang kasalanan? Mahal na mahal ka ni Mama. Gabi-gabi habang nasa sinapupunan kita, lagi kong iniisip kung anong itsura mo, kung gaano kakabigat kong buhatin. Kung gaano kaganda ang ngiti mo at kung gaano kaganda sa pandinig ang munting iyak mo. Sa ilang araw ko sa loob ng kwarto sa ospital, tahimik lang akong umiiyak pero ngayon gusto kong ilabas ang lahat ng sakit. Gusto kong sumigaw dahil sa pagkawala ng anak ko. Ate, tahan na. Niyakap ko siya ng mahigpit. Bakit ang anak ko pa, Ruby? Bakit siya pa ang kinuha? Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung paano ako babangon. Pwede bang mamatay na lang at sumunod sa anak ko? Hinawakan niya ang pisngi ko. Namumulan na rin ang mga mata, nangingilid ang mga luha. Umiling siya ng umiling. Kakayanin mo, ate. Ikaw pa, malakas ka eh. Ako naman ang umiling. Wala naman akong ginawang mali sa buhay ko, pero bakit? Gusto ba ng Diyos na mawala ang anak ko? Bakit palaging ako? Bakit laging ako ang nahihirapan sa buhay? Ate, alam naman natin na pagsubok lang to. Kung nasaan man ang anak mo ngayon, isipin na lang natin na masaya siya. Magpalakas ka para sa sarili mo, ate. Niyakap niya ulit ako. Iyak lang ako ng iyak habang nakayakap sa bisig ni Ruby. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang biglang umambon. Bumalik na tayo sa ospital, ate. Hinawakan ko ang kamay niya para pigilan. Umiling ako. Ayoko nang bumalik doon. Umuwi na tayo sa atin. Tawagan mo na lang sila tatay na pauwi na tayo. Pero, umuwi na tayo, Ruby. Ayoko nang makita si Richard. Nauna na akong maglakad, hindi ko na siya pinagsalita pa. Ayokong makita ang lalaking dahilan ng lahat ng ito. Wala na ang anak namin, wala na siyang karapatan sa akin. Ate, ilang araw ka nang hindi kumakain. Baka mapano ka. Lumingon ako ng bahagya kay Ruth nang lumapit ito sa akin. Bit-bit ang anak niya. Nakafocus ako sa bata. Mahimbing na natutulog. Kung anak ko kaya ang nandito, ganyan din kaya siya? Katulad din ba ako ni Ruth na laging nakangiti sa tuwing pinagmamasdan ng anak niya? Ate, pwede ko bang mahawakan si Ranzen? Tanong ko na siyang kinagulat niya. I smiled at her, siguro ay natatakot siya sa akin. Huwag kang mag-alala, magiging ligtas naman siya sa kamay ko. Ngiti ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at ibinigay si Ranzen. Laking tuwa ko nang mahawakan ng malambot niyang kamay. Ang pogi mo. Saad ko. Mahimbing pa rin itong natutulog. Tumingin ako kay Ruth nang nakangiti kaming pinagmasdan. Sa ilang araw naming pagsasama ulit, naging maayos ang turingan naming magkakapatid.
Bumalik na rin ng tuluyan si Ryan at Ruby sa eskwela dahil may maayos ng trabaho si tatay. Ako, hinahanap ko pa ulit ang sarili ko. Kahit anong pilit kong sumuko, naiisip ko pa rin ang pamilya ko. Si nanay tuluyan na silang naghiwalay ni tatay. Tanggap na namin na may bago na siyang asawa at kasal na sa iba. Bumibisita rin naman siya rito pero hindi pa rin namin siya kinakausap ni Ruth. Oo, tanggap na namin na wala na siya sa amin. Pero hindi pa rin namin makakalimutan kung paano niya kami iniwan noon. Nahanap mo ba ang tatay niya? Tanong ko. Umupo naman siya sa tabi ko at pinunasan ng laway ni Raisin. Hindi na. Maayos na kami ni Raisin at hindi na namin siya kailangan, ate. Masaya na akong malusog ang anak kong inilabas ko siya. Napangiti ako sa tura niya. Ikaw, kailan ka gigising sa bangungot mo hanggang ngayon? Natahimik ang paligid sa tanong nito sa akin. Kailan nga ba? Hanggang ngayon masakit pa rin. Noong 1 buwan lang naman nangyari ang lahat. Ang pagkawala ng anak ko. Ang paglisan ko nang hindi nagpapaalam kay Richard. Pati ang pagtawag nila Macy ay hindi ko sinagot. Hindi pa ako handang makaharap ang taong sumira sa akin. Ate, kailangan mong makalaya. Bakit hindi mo siya kausapin man lang at hayaang ipaliwanag niya sa'yo? Umiling ako, para saan pa? Kung gustuhin ko man gumaling, sige, kakausapin ko siya. Pero iyon na ang huli naming pagkikita. Malungkot siyang ngumiti sa akin. Kailan? Tanong niya. Siguro sisimulan ko na ulit maging matatag at bumangon ng ako na lang. Sisimulan ko sa pagtatapos na dapat nang tapusin para makapagsimula ng bago. Bukas, makikipaghiwalay na ako ng tuluyan sa kanya. Saad ko at ibinigay sa kanyang bata. Maghahanda ako para bukas. Bukas na ang pagtatapos ng paghihirap ko. Ilang araw na akong malungkot. Ilang araw na akong umiiyak. Ilang araw ko nang sinisisi rin ang sarili ko. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang dahilan kung bakit siya umasta ng ganoon sa akin noon. Pero kung may balak pa siyang sabihin sa akin, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Nawala pa rin ang anak namin. Pinatay niya pa rin ang anak ko. Makikipagkita lang ako sa kanya para tapusin ang tuluyan ng ugnayan naming dalawa. Hindi ko rin magawang pakinggan kung ano man yun. Ayoko na. The damage has been done. Kinabukasan, kaagad akong pumunta sa Maynila. Nang malaman niyo ni nanay, she insisted na sa kanya na raw ako tumuloy but I refused. Ayoko rin naman makasama ang bago niyang pamilya, nakakahiya. Kina Josh ako mananatili samantala. Buti ay bumalik ka rito, sabi ni Josh nang sinundo niya ako sa terminal. May importante lang akong gagawin. Sagot ko, pagkatapos ng lahat ng pag-uusap namin, aalis na ako. Mag-aaral ako kahit matagal pang matapos at magpapakalayo. Babawi ako kay tatay dahil tumatanda na ito. Hindi pwedeng tutungangan na lang ako sa bintana ng bahay namin. Iniisip kong paano ko maibabalik ang anak ko kahit sobrang labo naman. Nang makarating kami sa bahay nila Josh, nagpaalam akong aalis ako. At dyan lang sa dati kong pinagtatrabahuhan. Pero ang gago nais pang sumama. Ayos lang talaga. Pilit ko sa kanya. Baka anong gawin nila sa'yo, tara na. Hinila niya ako palabas ng bahay kahit tinawag ito ng nanay niya ay hindi sumagot. Bastos. Hindi pa man kami tuluyang nakakapasok sa bakuran nila, pero yung kaba ko sa dibdib ay abot hanggang lalamunan ko. Huwag na lang kaya. Hinawakan ko si Josh sa braso niya at hinila pabalik. Atras ka, tara na, nandito na tayo. Pilit niya akong hinila, wala na akong magawa ng tuluyan na kaming makapasok at siya na mismo ang nagtawag ng tao. Sino sila? Boses ni Manang. Pakiramdam ko maiiyak ako kapag nakita siya at magpakita sa kanya mula sa pagkatago ko sa likod ni Josh. Dahan-dahan akong sumilip at nang magtama ang mga mata namin ni Manang, kaagad siyang tumakbo papunta sa akin. Muntik pa siyang matapilo kung hindi lang agad na aksyonan ni Josh. Rosemary, nagbalik ka! Kumusta? Okay ka na ba? Hinawakan niya ang pisngi ko na para bang iiyak na. Hindi ako sumagot. Niyakap ko lang siya ng mahigpit. Manang... anak, okay ka na ba? Kaya mo na. Halika, pasok tayo. Umiling ako nang hilain niya ako. Hindi po ako magtatagal. Gusto ko lang pong makausap si Richard. Nandyan po ba siya? Nalungkot ang mukha niya. Si Richard, nasa kwarto siya. Sa loob na lang kayo mag-usap. Wala kaming nagawa ni Josh nang naunang pumasok si Manang sa loob. Sumunod na lang kami. Pagkapasok pa lang namin ay bumungad na ang tahimik na bahay. Sina Ma'am Eliza po, tanong ko. Nasa graduation ni Macy, umupo muna kayo. Tatawagin ko lang si Richard. Hinawakan ko ang kamay niya upang patigilin. Ako na po. Sambit ko ngunit umiling siya.
Baka hindi mo magustuhan ang makikita mo. Ako na anak. Ngumiti ako sa kanya at umiling. May sasabihin lang po ako sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Aalis po ako agad pagkatapos. Tumingin ako kay Josh para sabihin na mag-antay lang siya dito sa ibaba. Hindi na ako nagpapigil kay Manang na tuluyan nang pumunta sa kwarto ni Richard. 2 beses ang unang pagkatok ko ngunit walang sumagot. Sa huling 3 beses na katok ay doon na bumukas ang pinto. Halos manlaki ang mga mata ko nang bumungad sa akin ang mukha ng babaeng matagal ko nang hindi nasisilayan. Tanging kumot lang ang nakatakip sa katawan niya at magulo ang buhok nito. Shit! Bigla akong nakaramdam ng kirot sa dibdib ko nang ngumiti siya bigla. Hi! Long time no see, Rosemary. Claire? Who's that? Napaatras ako nang marinig ang boses niya. Sila na ba ulit? Nang nawala ba ako, nagkabalikan sila? Oh, your ex, I think. Kibit balikat na sabi ni Claire habang nakangisi pa rin sa akin. I sighed. At akmang aalis na nang napahinto dahil sa pagtawag niya sa akin. Mas lalo akong kinabahan nang marinig ang pangalan ko mula sa bibig niya. Hindi ko na siya nilingon pa ulit. Kaagad akong tumakbo at walang pakialam kung mahulog man ako sa hagdan. Kailangan kong makaalis kaagad. Hindi ito ang inaasahan kong makikita ko. Ayokong masaktan ulit. Pagod na ako. Pagod na pagod. Rosemary! Wait! Takbo lang ng takbo ang ginagawa ko. Kahit ang pagtawag ni Manang sa akin na hindi ko pinansin. Rosemary! Naramdaman ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Pumikit ako ng mariin at dahan-dahang humarap sa kanya. Baka sa mukha nito ang hindi ko malaman kung ano. Lungkot ba? Pangungulila? Hindi ko alam. Bumalik ka. What you saw earlier, wala yun. Umatras ako nang akma niya akong hahawakan sa kamay. Lumayo ka muna. Umiling ako nang umiling sa kanya. At huminga ako ng malalim bago magsalita ulit. Nandito ka na rin naman. Sasabihin ko na ang gusto kong sabihin nang makaalis na ako. Siya naman ang umiling at lumapit sa akin. Babalik ka na ba sa akin? Hindi ka na ba galit? Nasasaktan ako, nahihirapan. Ayokong makita siyang ganito. Lumunok ako ng 2 beses at naghanap ng hangin para sabihin ang salitang dahilan ng pagpunta ko rito. Ayoko nang bumalik sa'yo. Panimula ko. Umawa ang bibig nito na tila ba may gustong sabihin. Pero walang lumabas kaya ako na ulit ang nagsalita. Maghiwalay na tayo, Richard. Hindi ko kayang makasama ang taong pumatay sa anak ko. Mabilis ang kamay niyang humawak sa akin. Hindi ako makakilos sa ginawa niya. Pilit kong inaalis ang kamay niyang nakahawak sa akin, pero pilit niya pa rin itong hinawakan. No. Please, baby. I know it's my fault. But please don't leave me. Nababasag ang boses nito habang nagsasalita. Hindi ako pwedeng manatili. Hindi pa ako maayos at mukhang handa na naman silang dalawa ni Claire magkabalikan. Hindi ko kayang makasama siya. Hindi pa ulit. Hindi ko makakayanan makaharap ang isang halimaw. You killed my son. Our son, Richard. Anak natin ang pinatay mo. Hindi ko napigilan ang pagsigaw ko kasabay ng panghihina ng tuhod ko. Kahit nahihirapan, buong lakas kong nabawi ang kamay ko mula sa kanya. I didn't kill him, Rosemary. Hindi ko sinadya. Please, baby, I can't lose you. Nawala na ako ng anak. Ayokong pati ikaw ay mawala. Please. Alam kong nasasaktan din siya, pero wala iyon sa sakit na tiniis ko dahil sa ginawa niya. Please, hayaan mo na ako. Hayaan mo na akong gumaling mag-isa. Nawala na ako, Richard. Nawala na ako. Nababasag ang boses kong sambit. Sinabunutan niya ang kanyang buhok na tila ba nahihirapan. Ako ba hindi? Nawalan din ako. Anak ko rin ang nawala, Rosemary. Anak ko rin siya. Please, pag-usapan natin to. Mabilis kong winakli ang kamay niya nang akmang hahawak ulit ito sa akin. Dahan-dahan siyang napaluhod. Bumaba ako para mapantayan siya. Hinawakan ko ang pisngi niya at pinatingala sa akin ang kanyang mukha. Huling pagkakataong masilayan ang mukha niya. Pulang-pula na ito dahil sa luhang umaagos sa kanya. Kahit nahihirapan akong makitang ganito siya, ang nagkakaganito kami pero wala na akong magagawa. Ayoko na muna. Buo na ang desisyon ko. May mga bagay muna na kailangan munang tapusin para maging maayos ang natira. It's time to let's go. At kapag handa na akong bumalik, babalik ako. At kung sa araw na iyon ay wala na akong mababalikan, ayos lang. Ang mahalaga naging maayos kaming dalawa. Ang mahalaga ay gumaling kami mula sa sakit na nangyari. Hindi kami magiging maayos kapag nagpatuloy kaming magkasama at paulit-ulit kaming hinahabol ng hinagpis na naganap sa buhay namin. Hinalikan ko siya sa noo. Bumaba ang halik ko sa kanyang ilong at ang panghuli, ang kanyang labi, huling halik. Huling pagkakataon na mahawakan ko siya.
I'm sorry, Richard. I'm sorry but I can't be with you. Goodbye, Richard. I stood up and left him while still kneeling on the ground. Please heal too. Uuwi ka na ba? Tanong ni Ruby. Nag-video call kami ngayon. Nasa tabi niya si tatay at si Ruth na nasa likod naman si Ryan at Raisin. Ang laki na ng pamangkin ko. Ngumiti ako ng malapad sa kanila. Inaayos ko na lang ang trabaho ko rito para wala na akong maiwan. Pero hindi ko sasabihin sa inyo kung uuwi ba ako. Tumawa ako pagkatapos at nakasimangot naman sila. Sa ilang taon ko rito sa New Jersey, nakabili na ako ng bahay para sa kanila galing sa ipon ko sa pagtatrabaho bilang journalist. Sa Pilipinas ako nakapagtapos sa kursong iyon. Marami akong napagdaanan bilang isang estudyante, pero hindi naman naging hadlang iyon sa pagtatapos ko. Wala akong ibang ginawa noon kundi ang mag-aral. Nang graduate ako, nag-apply kaagad ako sa ibang bansa bilang isang journalist. At mabuti ay natanggap ako kaya kaagad akong lumuwas. 3 taon na ako rito at balak kong bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng naiwang trabaho. Ate, napatingin ako kay Ryan nang tawagin niya ako. Bakit, wala ka na bang allowance? Umiling siya bilang tugon. Natahimik silang lahat at ako naman ay nagtataka. Dapat po ay dati pa namin to sinabi sa'yo. Kaso natatakot kami na baka magalit ka. I frowned off what he said. Ano ba kasi yun? Say it, Ryan. Maotoridad kong sabi, nagkatinginan muna sila bago bumuntong hininga. Sabay pa. 2 taon na po kasing pabalik-balik dito si kuya. Nagbabaka sakaling nandito ka raw po. Pero 1 taon na rin pagkatapos nun ay hindi na siya bumalik pa. Tumango ako. I smirk at my mind. Aaminin kong sa 3 taon ko rito ay naiisip ko siya paminsan-minsan. Pero palagi ring sumasagi sa isipan ko ang anak ko. I smiled at them. Aalis na ako, tapusin ko lang ang trabaho ko. Sad ko at pinatay na ang tawag. I heaved a sigh. Nakatingin sa laptop ko. Kamusta na kaya siya? Kasal na kaya siya nang tumigil siya sa kakapunta sa amin? Iwinikli ko yon sa isipan ko at saka tumayo na. May report pa pala akong ibabahagi sa team ko. I am the team leader in my team, kaya todo trabaho ako. Buti nga ay masisipag din ang mga kasamahan ko. Pumapalpak sila minsan pero kaagad din namang nasosolusyonan. Sumakay na ako ng train pagkarating ko sa station. Hindi pa naman ako late pero gusto ko nang pumunta sa office. I want to avoid the thoughts about him. Ang tagal na ng panahon. Maayos na rin ako at hindi na umiiyak. Siguro kaunting kirot pero baliwala na lang sa akin. I make myself busy since 3 years. Ganun naman talaga. Para makalimutan ng minsang sakit, make yourself busy sa mga bagay na sa tingin mo ay hindi mo na ulit maiisip at mararamdaman pa ang mga sakit. Are you free tonight? Lumingon ako kay Liam, my foreigner friend here. Siya lagi ang kausap ko at nakakasama. Ewan ko ba rito, dikit ng dikit sa akin? I don't know yet. I need to finish my paperworks first before going out to somewhere, I said to him. He just smiled and pinched my cheeks. I told you, don't do that again. It hurts, Liam. I rolled my eyes. You're cute when you rolled your eyes. He smirked bago ako talikuran. Ang daming alam ng kanuna yun. Matagal naman akong cute kahit hindi ako umirap. Natapos ko nga kaagad ang lahat ng dapat kong gawin. Thanks to my team dahil mabibilis din silang tumulong. Everyone! I called their attention. Hindi ko alam kung bakit sila umiiyak. I'm with Filipino and some foreigner in my team. What's with your faces? I asked. Are you really sure you're going back to Philippines? I think finishing all the works here is not a good idea. Natawa naman ako sa sinabi ni Mienda. I'll be back here but I don't know yet. But don't worry, I will call you guys. I smiled. Lumapit naman sila sa akin at niyakap ako isa-isa. So sobrang close ko sa kanila, hindi ko may pagkakaila na mamimiss ko rin sila. Hindi ako nahihirapan dahil sa kanila. Mas pinapadali nila ang trabaho ko bilang team leader nila. Pagkatapos ko kasing gawin lahat ng trabaho ko kanina, ay book a flight at bukas na kaagad ng hapon ang flight ko. Kaya ngayon pumayag na rin ako kay Liam na lumabas. Pumunta kami sa isa sa sikat na restaurant dito sa New Jersey, ang City Dinner. This was my favorite restaurant din. Bukod sa masarap ang mga pagkain, crap the price dahil legit na talagang masarap dito. Bukod doon mababait ang mga staff. I was thinking. Nilapag ko ang menu nang matapos akong pumili. Tumingin ako kay Liam nang magsalita siya. I want to join you for living here. Napakunot ang noo ko. What do you mean?
I asked. I want to go with you in your hometown. I think you need me there. Napailing at napapangiti ako sa sinabi niya. Bakit niya naman iniisip yun na hindi naman kailangan? Don't be silly, Liam. I'll be back here. Don't worry. Sad ko. Nagulat naman ako nang hawakan niya ang isa kong kamay. Is it too late to request to you not to go? I frowned. Ano bang ibig sabihin nito? I mean, I don't know how to say this properly but Rosemary, I want to court you. I stopped. May bumara sa lalamunan ko bigla sa sinabi niya. Tumingin ako sa kamay naming dalawa at dahan-dahan kong inalis ang kamay ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na ayaw kong magpaligaw. Mabait si Liam. I think nasa kanya na yata ang lahat ng hinahanap ng babae sa mundo. Pero iba ako. Matalik ko siyang kaibigan. Tinuturing na kapatid. I won't destroy our relationship dahil lang doon and besides, hindi pa ulit ako handang pumasok sa relasyon. Oh, I know that look. It's okay. Don't pressure yourself. I can wait you. Liam, let me wait you, Rosemary. Let's eat. Ngumiti ako ng tipid. I remember Richard. Inaantay niya rin kaya ako? Come on, Rosemary, you left him. How are you sure na hinihintay ka niya ulit? You left him, remember that. You left him because you are hurt. Kinabukasan, hinatid ako ng team ko kasama si Liam para silang isang buong barangay. Hindi niyo naman ako kailangang ihatid. Sabi ko kay Marie, isa sa mga Filipino worker na kasamahan ko. Gusto namin mamimiss ka namin. Kapag ako rin uuwi sa Pilipinas, magkita tayo. Tumango ako at niyakap na sila isa-isa. Ang huli ay si Liam. I'll wait here, he said. Hindi ako makasagot kaya tanging pagngiti na lang ang tinugon ko. Nang makababa ako sa eroplano at nakarating na sa Pilipinas, bala ko sanang tawagan si Ruth. Ngunit naalala ko pala na isosorpresa ko sila na umuwi ako. Namiss ko na ang pamangkin kong si Ranzen. Siya lang yata ang sobrang namiss ko sa pamilya. I grab a taxi at sinabi na ang address namin. Ganito pa rin ang Pinas, walang pinagbago. Dumadaloy pa rin ang trapiko. Hanggang kailan kaya mananatiling ganito ang bansa natin? Habang nakatingin sa labas ng bintana, may nakita akong pamilyar sa akin. Claire? Nakasakay ito sa kotse at siya ang nagmamaneho. Tiningnan ko pa ang batang kasama nito sa kotse. May anak na siya. I wonder kung sino kaya ang ama ng bata. Siya kaya? Siguro oo. Siya ang huling kasama ni Richard nang huli naming pagkikita. Napangiti na lamang ako. Kung buhay kaya ang anak ko, ganyan na siya kalaki ngayon? Ang swerte ni Claire. Napaiwas kaagad ako ng tingin nang biglang lumingon si Claire sa banda ko. Nakita ko pang binuksan nito ang bintana niya. Dahil hindi pa rin gumagalaw ang traffic, dahan-dahan akong lumingon sa kanya at nakatingin pa rin siya sa akin na nakangiti. Ha? Kumaway ito sa akin kaya binuksan ko ang bintana ng kotse. Kinawayan ko rin siya. Sobrang lapit lang namin sa isa't isa. Hi, umuwi ka na pala. Can we have a coffee? Diyan lang banda. Tinuro niya ang isang coffee shop na hindi kalayuan sa amin. Nag-aalinlangan man at nagtataka, tumango na lamang ako at ngumiti sa kanya. Great! See you! She said and by that umandar na ang mga sasakyan.